Gabagalitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pag daw mo sabihing radyo. Sabihin mo. Diba? Sobrang lamig talaga ngayon ng panahon. Diba? Na nakakaloka. Naway kayo ay mag-iingat. Wala naman din importanteng lakad. Tulad na lang sa mga estudyante na nag-anunsyo na ng suspension. Yung mga magulang, puntahan nyo na kaagad para hindi kayo abutan ng sobrang lakas na ulan at maging sanhi ng pagkakasakit ng mga bagets. At saka ano ba yung masarap na ulam ngayong ano? Tinola. Tinola, sinigang. Sinigang, nilagang baka, yes. bulalo, pares na maraming maanghang na sausawan. Tsaka di ba kapag umuulan, masarap mag-ulam ng munggo at saka tuyo? Diba? Yung tuyo ako, okay lang ako. I have nothing against sa kumakain ng munggo, pero hindi kasi ako kumakain nun. Talaga? Yung tuyo lang, okay na ako doon. Champurado. Yan ang sopas! Yan ang masarap, diba? Tapos yung maraming hotdog. Kasi mas maganda, mas mapula yung yung sopas, diba? Kasi yung iba, konti lang nilalagay. Yung hotdog na nilalagay, yung brown. Diba? Kaya hindi nagkukulay. Kaya parang ang tamlay-tamlay ng sopas. Hindi kagaya gusto mo nung gano'n yung namumula yung pula yung hotdog kasi di ba humahalo yung kulay pag niluluto. So nagiging pink yung itsura ng sopas. Di ba? Ang sarap noon. Masarap din kaya, alam mo yun. Masarap din na may kapiling kapag ganitong umuulan. Hindi na lang. Init-init lang din. Ay, bitter. Pag may katabi. Init-tabi. Pait talaga diba, ng ate mo. Yayakap-yakap sa'yo. Init-init na nga eh. Yayakap-yakap sa'yo. Ngayon intindihan nyo na kung ba't walang jowa to. Ay, but anyway, magandang morning sa lahat ng mga nakatutok sa atin all over Metro and Mega Manila. Correct. Ay, batiin ko lang at pasalamatan ko lang si Doc Eric ng Kulyan Optical. Maraming salamat po sa glasses ko. Thank you so much. Diba? Nakatutok sila ngayon. Ay, hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Diba? Dyan sa Antipolo nakatutok sila. Ayan. Ay, but anyway, tsaka sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin via Facebook Live, sa ating Facebook Live all over the country. Correct. And sa ating mga kababayan na nakatutok ngayon sa Ibayong Dagat. Magandang umaga. Eto lang chika natin for today. Anekla Barba. Kahapon nga ay pumutok nga ang issue. Actually, Mari, ilang linggo na. Ilang linggo na itong gustong pag-usapan ng ating mga confidential fans. Oo, tungkol daw sa reaction natin tungkol dito sa kumakalat na balita tungkol sa mga nawawalang sabongero. Pero kasi hindi una po... Una tayong kinalaman doon. Una sa lahat, hindi po ako... Wala po akong kinalaman dyan. Okay. Meron lang dati kaming kasama. Na tumigil ka. Siya sa talpak. Oo. But anyway, hindi yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagkakadawit nga. Mainit ang pagkakadawit nitong si Mr. Atong Ang at saka nitong si Miss Gretchen Barreto. All over kasi kahapon sa report nga ng GMA News, ayan, ni Emil Sumangil, ayan, lumantad na nga itong isang nagngangalang Totoy. Ayan. Bibo? Totoy o mas nagpakilala bilang Julie Dondon Patigongan. Kung saan ito ay dating chief ng security team nitong si Mr. Atong Ang sa kanyang mga farm at sa kasi nag-start daw ito Mare bilang bilang kanyang bodyguard hanggang sa na-promote. Sa paglantad nga nitong si Totoy, kanyang isiniwalat nga na may kinalaman di umano itong si Mr. Atong Ang, si AA, ayan, at saka itong si Miss Gretchen Barreto sa pagkawala nga nitong mga sabongero na hanggang ngayon ay hindi pa rin naman napapatunayan. At patuloy na itinatanggi din naman. Yes. Diba? At ngayong araw nga Mare ay nakatakda nga itong si Mr. Atong Ang na magtungo, I think sa NBI. Sila. Oo. Ng kaso. Ng kaso laban dito sa kay Totoy o kay Julie Dondon Patigongan. Oo, para pa sinungalingan lahat ng paratang. Yes. Kasi Mari, may sinasabi pa itong si Julie Patigongan, si Julie Dondon Patigongan, o alias Totoy, na inoferan nga daw siya. Ibang Totoy yung Patotoy, gano'n. May pag-chika ito na pinapapirma siya ng isang affidavit para upang nang sa ganun ay bawiin niya lahat ng mga
niya. Tapos? Ng kanyang nabitawang mga pagsisiwala. Oo, pero hanggang ngayon nga Mare ay pinaglalaban pa rin nito ang kanyang prinsipyo na isiwalat kung ano daw talaga ang nangyari. Kasi marami mga netizen Mare ang kine-question kung ano ba talaga ang nangyari dahil nga bakit ngayon lang? Ba't ngayon lang ulit? Nagsalita. Eto na nga, pati ang PNP ay idinadawit. Yes. Kasi nga Mare, walang takot si Patotoy. Oo. Kasi nga Mare, itong si Chief PNP daw natin ngayon ay hindi kayang tapatan ng pera. So ibig sabihin ba nito yung dati kayang tapatan? Sino nga ba? Kaya hindi siya lumabas. Comment down below. Hindi ako dyan sa kapulisan natin. Yes. Ngayon Mare, eto na nga. Isa lang yung pulis sa kilala ko. Kaugnay ng balita. Okay na. Pwede ka na maglandi. Yes. Sharap. Oo. Pero kaugnay ng kalandian ni Sisa. Ayan. Gusto pag-usapan yung kalandian niya. Pero kaugnay ng balita na yan, Mare, ay nilinaw ng actress na si Sunshine Cruz. Ang naglalabasang mga social media posts na umani sinasaktan siya ng karelasyon at negosyanteng si AA. At naging dahilan ng kanilang hiwalayan. Sa Facebook post si Sunshine noong June 30 ay pinabulaanan ni Sunshine ang mga fake news na nagkalat laban sa kanila ni Atong Ang. Kalakip ang mga screenshot ng ilang mga ito ay ang mga misinformation na kumakalat nga sa social media. So ibig sabihin itinanggi niya yung mga kumakalat ngayon na hiniwalayan na niya si Atong Ang. Ang kinonfirm niya ay hiniwalayan nga niya si Atong Ang. Pero confirm na yun? Yes, kinonfirm niya Mare. Na hiniwalayan niya pero hindi siya binubugbog or sinasaktan ni Atong Ang. Okay. Paalala pa ni Sunshine na don't believe everything you read on the internet just because there's a picture with quotes next to it. Sabi, samantala wala pa namang reaksyon o tugon o pahayag ang aktres sa kontrobersiyang kinasasangkutan ngayon ni Atong matapos pangalanan umanong mastermind at pagkawala ng ilang mga sabungero at pagsisiwalat ni alias Totoy o nagpakilalang Julie Dondon Patigongan. Alam mo, lahat naman yan, aligasyon pa until proven guilty. Eto na nga, di ba may chika nga itong si Totoy na isinopon nga. Alam mo yun ang una kong inalala. Kasi sabi Mare, isinopon daw. Saan? Sa Taal Lake. Yung yung mga sabungero na mga tinigpay. So pa-feeding sa tawilis? Eto nga Mare, ang inaalala ko kasi nakailang beses akong balik-balik dyan sa sa Taal para kumain ng tawilis. So nakain ko din yung mga kumain ng sabungero. Hindi pa naman confirm. Kung sakasakali man. Parang aligasyon niya nung Patotoy. Pero nakakaning tumutugtog talaga. Diba? Sandali ka nga, tomorrow comes. Pero yun na nga Mare, wala pa namang napapatunayan. So wag muna nating husgahan. Wag tayong basta kasi diba kahapon din napanood din naman natin ito sa panayam nang ibinalita ito ni Gigi Manicad. Tapos nakausap mismo ng ating kapatid sa broadcast or sa pagpapahayag ng mga balita na si Miss Cheryl Cosim, na nakausap din niya si Miss Attorney Lorna Capuna na siyang tatayong abogado nitong si Atong Ang na pinaparatangan ng kung ano-ano at ngayong araw nga nakatakda ang pagsasampa nila din ng kaso sa NBI laban din dito sa mga alegasyon ni Totoy Bibo. Hindi ito biro Totoy Bibo, nakakaloka. Hindi biro itong allegation na to kasi syempre itong si Miss Gretchen may mga anak. Itong si Atong may anak. May punto ka For the longest time, bakit ngayon ulit binubuhay? Pero ang chika nga, may takot daw siya dahil nga dati daw, yung mga may kasabwat daw ito sa kapulisan. Hindi ka natakot ngayon? Kasi nga, ngayon daw, hindi kayang tapatan ng pera yung nakaupo daw na PNP chief. Yun yung chika nung si Totoy. So, nakakaloka. So, siya? Isa siyang malaking whistleblower? Parang ganon. Tinalo niya si Janet Napoles. Oy, bukas po Miss Gretchen Barreto at Mr. Atong Ang. Ayan, bukas po ang programa ng Baklitas kung nais nyo pong linawin ang ilang mga akusasyon po sa sila inyo. Greta, ang tagal lang nanahimik, 'di ba? Parang 'di ba nung pumutok yung issue
Kung ano namang issue, never naman na nagsalita at nag-post any social media sila, Greta. And madali kasi Mari sa mga taong husgahan kasi nga nakikita nila 'di ba na itong si Gretchen ay naglalaro ng mga panabong na manok, may mga hawak na panabong na manok. Madali sa kanilang husgahan. Grabe naman kaagad, hawak lang. 'Di ba pwede kasi gusto niya i-try ko anong lasa ng panabong na manok sa tinola. Pero ang pinakamaganda ngayon, Mare, malaman talaga natin, 'di ba? Kung ano ba talaga yung katotohanan, di ipaubaya po natin sa batas kaysa po mag-post tayo na mag-post. Diba? Wag po tayo basta rin, alam mo yung tandaan nyo po, paalala pa rin po sa lahat ng ating mga pangga, hindi ba? Meron po tayong cybercrime law na tinatawag. Yes. Wag po tayong basta-basta magbibigay ng kahit anong impormasyon, lalo pat hindi tayo sigurado. Nakakaloka, diba? Kung ayaw nyo din, alam mo yun, masama sa galit nung mga, alam mo yung inaakusahan. Yes. Kasi hindi biro ito, diba? Na nakakaloka. Oo. At ngayon nga Mari, umigting nga Mari ang masidhing damdamin ng mga kapamilya ng mga nawawalang sabongero na makuha yung hustisya para sa kanilang mga nawawalang mga kamag-anak. Pero ganun pa man, mariin pong itinanggi nitong si Mr. Atong ang aligasyon nitong si alias Totoy. Oo, 'di ba? Ang tawag kasi dun sa sa nilalaruan ng mga manok, cockpit, 'di ba? Cockfight. Yung laro. Yes. Pero yung mismong arena is cockpit. Cockpit. Oo, cockpit arena. Yun. Tama ba? Oo, na nakakaloka. Paglalaban-laban ng mga cockfight. Taray. Parang ano ba ang cock? 'Di ba manok panabong? Oo, 'di ba? Di naglaban-laban yung mga cock. It's a cuckoo, ganon. So, ganun na ako tatawag ng manok ngayon. Kuku! Pag naglaban yun. Pag naglalaban yung mga manok. Ang saya kaya. So, nakaganyan ako dalawa. Oo. Sino kaya? Tapos talagang kita ng tarik. Sino kaya sa dalawa? Ay, tapos biglang lalaban. Biglang, siyempre, di ba ang hawak mo sa manok, dalawa ganyan. Hindi ganon. Hindi, dalawa na sila eh. Hindi ka pwede maghawak ng dalawang manok, may tarik yun, masusugat ka. Hindi, sa katawan mo naman hahawakan eh. Walang nagsasabong ng ginagano ng manok, Mari. Hindi, titignan mo nga, hindi kung saan mas malaki, sino mas mabigat, diba? Alam ka na maganda yung hawak mong hindi mo hahawakan sa leeg. Mamamatay yung manok. Hindi mo sinasakal. Ganun. Baka kumawag-kawag yun. Diba? Na Bakit di ba naiisip ko? Ikaw talaga, Mart. Cockfighting. Si Mart. Si Mario Palmera kasi dinudumihan mo yung isip ko. Correct. At sana mga pangga, iwasan muna natin yung pagpo-post ng kung ano-ano kasi ipaubaya po natin sa saligang batas, sa ating batas dito sa Pilipinas, kung sino po talaga nagsasabi ng correct, hindi ba? Nasabi niya, pa-shoutout daw kay Tanggol at Tamingmingan ng San Mateo, Rizal. Hello, Rose, diba? Oo. Cockpit fight sa Manila Arena. Tapos pupusta ka sa meron o wala. Uy, nadadaanan ko yan. Diba ang tawag doon, Kristo? Yung nagpapataya? Yata. Yun yung Kristo sa loob nung cockpit. Anong alam ng mga yan? Wala pa nga 22 yata yung mga bata na yan. Diba? Pero alam niyo yung cockfight. Sabong. Diba? Yes, yung hinihimas-himas ni tatay sa umaga. Ginaganong-ganon, no? Kasi sabi ni nanay, hinihimas-himas naman talaga ang manok, diba? Sa umaga, ginaganong-ganon. Tapos gaganon. Ay, sino nakaka-relate sa ating mga pangga na hinihimas-himas yung manok sa umaga? Talaga? Oo. Yung mga misis dyan na mas inuuna pang himasin yung manok nila kaysa sila. Diba? Yung mga tatay. Tapos nagagalit si misis kasi yung mga manok mo na naman ang hinihimas mo. Oo. Anak ko to eh. Talaga ba? Anak, talaga ang tawag. Oo. Hindi ba junior ang tawag doon? Junior ko to eh. Ay, magpaalam na tayo. Bago saan mapunta yung cockfight. Parang doon ka talaga papunta sa cockfight na yun. Hindi, totoo naman kasi di ba kaya ang tawag ko, ang tinanong ko kung cockpit arena ba ang tawag doon. Uy, pero hindi biro ang puhunan dyan. Mahal pala talaga ang manok ha. Oo, na talaga naman. May 20 mil. Magkano na ang kilo ngayon? Iba, broiler yung sinasabi mo. Baklang walang alam sa cockfight. Oy, tara na magpaalam na tayo. 220 na isang buo, diba? Woo!
Ewan ko ba, ba't ako pumasok? Ochi Mendoza, hello po sa inyong lahat. Wala naman mga pangga, maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!